Panginoon. Kaya yun ang ating pamamagat. Bakit gusto mong tumakas sa Diyos? Now, ang pagtakas sa Diyos o pagtakas sa presensya ng Panginoon ay kasing panganib sa sinagip ni Ramir noong last year na isang estudyanteng magpapakamatay. Itinutok ang kanyang baril sa kanyang sentido at nung makita ni Ramir na papuputukin na yung baril, kanya itong hinakap at tinago ang baril, pero yung bata, yung estudyante, ay agad niyang nagaba yung kanyang kamay at naitutok sa mismong dibdib ni Ramir at kinalabit. Mabuti na lamang at kumalso yung gatilyo at hindi pumutok, na sana nasa lagay sa panganib ang buhay ng aming anak na si Ramir. Diyan may kukumpara natin ang pagtakas sa Panginoon. Panganib sa iba, panganib sa iyong sarili. Kung may plano ka na nais mong tumakas sa Diyos o ayaw mo na magpasakop sa kanyang kalooban, teka muna saglit, mag-isip ka. Makinig ka muna sa mensaheng ito. Pakinggan mo ito at mag-isip ka o itutuloy mo. Na maraming tao ang tinawag ng Diyos upang gawin ang kanyang ipag-uutos. At marami ang sumusunod. Walang anumang pag-alinlangan. Pero marami din ang ayaw sumunod, bagkus lumalayo, tumatakas dahil sa obligasyon o katungkulan. At isa na rito, si Jonas. Na-imbis si Jonas sumunod sa Panginoon, sa utos ng Panginoon kung anong dapat niyang gawin bilang lingkod ng Diyos, bilang mananampalataya, siya'y tumakas, tumakbo, papalayo. Now, ang tanong, bakit siya tumakas? Ano ang dahilan? Ano ang nangyari sa kanya? Ito ngayon ang ating alamin sa tatlong bahagi ng kasaysayan ni Jonas. Una, tignan natin mismo ang tawag ng Diyos kay Jonah. Paano siya tinawag? At ikalawa, tignan din natin ang pagsuway ni Jonah. At ikatlo, tignan natin ang resulta ng pagtakas ni Jonah. So una, ang tawag ng Diyos kay Jonah. Alam nyo, maganda, pinakamabuting pribileyo na tayo'y tawagin ng Diyos. Tawagin tayo sa kaligtasan. Ito ng pinakadakilang kayamanang maaari mong matanggap sa buhay nito. Sapagkat walang anumang tawag sa mundo nito na magdadala sa iyo sa karera ng Diyos maliban sa tawag ng Panginoon. Na paano tinawag si Jonah? Basahin natin ang verse 1 hanggang 2. Ang sabi, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amittai na nagsasabi, bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking lungsod na iyon, at sumigaw ka laban doon sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harapan ko. Now, nakikita natin rito na tinawag si Jonah ng Diyos. Sino tumawag kay Jonah? Ang Diyos. Hindi siya tinawag ng sino mang tao, kundi tinawag siya ng Diyos. Na pag sinabing tinawag, isang malaking pribileyo at karangalan na tayo'y tawagin ng Diyos. Alam nyo, kapag kayo ay nasa eskwelahan at ang mga maestra ay mayroong gustong iutos sa mga estudyante, pag ikaw tinawag, di ba tuwang-tuwa ka, nakikita ng mga eskwela mo, talagang very proud ka dahil tinawag ka. Diyan ang isang pakiramdam, kapag tinawag ka, ay isang privilege. Pero kung patawagin ka ng Diyos, higit pa. Sapagkat ito'y tawag ng Diyos. Ano nga mo? Tawag ng Diyos? Oo. Tawag ng Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Bakit sa tinawag? Alam natin, si Jonah ay isa ng mananampalataya. Tapos na yung pagtawag sa kanya sa kaligtasan. Pero ngayon, tinawag siya para maglingkod. At ano ang tawag ng Diyos sa kanya? Mangaral. Mangaral saan? Sa Ninive. Ang sabi sa ating text, ang sabi sa verse 2, bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive.
sa malaking lungsod na yon at sumigaw ka laban doon sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harapan ko. Na ibig sabihin, mangaral si Jonas doon sa Nineveh, pangangaral ng kaligtasan. Para ang bayang Nineveh ay maligtas. Isang karangalan yon, isang privilege na tayo utusan ng Diyos na mangaral sa ibang tao para sila'y maligtas. Para bang tayo yung bibig ng Diyos na nagsasabi, lumapit ka upang ikaw ay maligtas. Si Jonas ay magiging tagapagsalita ng Diyos. Saan daw siya magiging tagapagsalita? Sa Nineveh. Para kay Jonas, Nineveh? Malaking question yun. Sapagat alam ni Jonas ang kasaysayan ng mga Assyria. Kasi ang Assyria ang sumakop sa bayang Israel at ang Nineveh ang capital city. Ito yung pinakamayamang bansa na dito rin pinarusahan ng gusto ang kababayan ni Jonas. Binabalatan ng kanilang mga paa, pinagkatapak sa asin, di kaya nilalagay sa lambat o sa kulungan doon sa taas at pinaapakuyan sa ilalim hanggang sila'y malitson. Ganon ang ginagawang pagpapahirap ng bayan ito sa kanyang kababayan. Kaya nung siya itawagin ng Panginoon, mangaral ka doon sa Nineveh upang sila'y maligtas, aba, ayaw ko. Kalaban ko yan. Kalaban ko yan. Matigas ang ulo niyan. Hindi yan makikinig. At isa pa, kilala ko bilang isang mananampalataya. Sila ay mayayaman, ako'y mahirap lamang. Diba, minsan ganun tayo. Ayaw nating mag-share, ayaw nating mag-invite sa ating kapitbahay kasi hindi nakikinig, matigas ang ulo. Pero isang pribilehiyo na tayo tawagin ng Diyos, utusan na magpalutuo ka sa iyong kapwa para sila'y maligtas. Di ba maganda yun? Na ikaw gagamitin ng Diyos na maging tagapagligtas sa iyong mga kapitbahay. Sabihin ni Jonas, mahirap yan, mayayaman sila, sosyal yan. Samantalang ako mahirap lamang. So, yun ang tawag ng Panginoon kay Jonas para mangaral. Ang Diyos ang tumawag sa kanya. Ganun din sa atin. Tinatawag din tayo ng Diyos para ibahagi ang Ebanghelyo. Then ikalawa, tignan natin ang ikalawang bahagi. Ang pagsuway ni Jonas. Tira nyo, paano siya sumuway? Verse 3. Ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Siya'y lumusong sa Joppa at nakatagpo ng barkong patungo sa Tarsis. Nagbayad siya ng pamasahe at lumulan upang sumama sa kanila sa Tarsis, papalayo sa harapan ng Panginoon. Akalain ni Jonas, hindi niya tinanggap yung pribilehiyo na makapag-share sa ibang tao. At ang ginawa niya, tumakas siya. No? Saan siya pupunta? Sa Tarsis. Alam niyo yung Tarsis? Ito yung lugar na kung saan bantog ito sa mga bakal. Iba-ibang mga metal. Ginto, silver, at marami pang iba nagkalat doon sa lugar na ito. Kaya pag napunta ka doon, isa kang negosyante, yayaman ka. At yan ang pangarap ng mga tao na ayaw nilang tumanggap, ayaw nilang manatili sa Panginoon, gusto nilang pumunta sa ibang lugar upang sila ay kumita at yumaman. Ito si Jonah. Naging buhay ni Jonah. Imbis na sumunod sa Panginoon, tumakas siya. Alam niya mismo ang tinig ng Diyos. Narinig niya. Alam niya kung ano yung utos sa kanya ng Panginoon. At kilala niya ang Diyos. Alam mo, isang bagay pa kung bakit tumakas si Jonah. Dahil sa pagkakilala niya sa Diyos. Ano bang pagkakilala niya sa Diyos? Makikita natin ito sa huling kabanata ng Aklat ng Jonas. Basahin natin ang chapter 4, verse 2. Itong pagkakilala niya sa Diyos. Sa verse 1, ganito sabi, ngunit yon ay ipinagdamdam ng labis ni Jonas at siya'y nagalit. Nagalit siya sa Diyos. Bakit daw? Siya'y nanalangin sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon, di ba ito ang aking sinabi na ako'y nasa aking bayan pa? Kaya nga ako'y nagmadaling tumakas patungo sa Tarsis sapagkat alam ko na ikaw ay Diyos na mapagpala. Ikaw ay Diyos na mahabagin. Hindi ka kaagad nagagalit. Sagana sa tapat na pag-ibig at nalulungkot sa kasamaan. Napakabuti mong Diyos.
At kapag ako'y sumunod sa iyo na magpunta doon sa Nineveh, ay maliligtas yung taong yon. Maliligtas yung masasamang imbi mga taong yon. Yung ginawa nilang parusa sa aking kababayan, ay patatawarin mo at ililigtas mo, kaya gusto kong tumakas. Di ba? At hindi katuloy natin minsan, ayaw ko nga bahaginan yan. Aaway ko yun eh. Ayaw kong siya sa kanyang gospel, bahala siya, mabulok siya sa kanyang kasalanan. Now, ayaw ni Jonas na makarinig ang kanyang ang kanyang mga kaibigan sa Nineveh o kaawa sa Nineveh ng salita ng Diyos dahil ayaw niyang maligtas sila. Alam niyo, marami sa ating ganun eh. Imbis na harapin natin ang utos ng Diyos na dapat bahaginan ng ating mga anak para sila'y maligtas sa maagang panahon nila, tumatakas tayo, umaalis tayo, nagiging busy tayo sa ating trabaho o busy tayo sa paghanap ng trabaho sa ibang bansa, pinababayaan natin ang ating mga anak na sila ay mapabilang sa kalsada ng mga adik at madaling nagbuntis dahil ayaw nating humarap sa responsibilidad na sila ay turuan at palakihin sa salita ng Diyos. Di ba? Di ba? Kaya ayaw natin magkaroon ng problema sa mga anak natin. Ayaw natin ng personal devotion, ayaw natin ng family devotion. Di ba? Hindi natin mai-pray na kami po ay nagdi-devotion dahil hindi natin magawa eh. Busy tayo sa iba, pero wala tayo pagkakaiba kay Jonas. Ayaw nating maligtas ang ibang tao, masakit kung ayaw nating maligtas ang ating mga anak. Kaya sadyaan niyang tinanggihan ang Diyos. Tumakas siya papuntang Tarsis. At ano nangyari? Alam mo yung tumakas si Jonas? Ano yung laking gulat ni Jonas? Dahil nung siya punta, bumaba siya rin sa Joppa, abay barko naghihintay sa kanya. Ano isipin ni Jonas? Ay, ano ba rin gusto malayo ko sa kanya? Kasi bakit kung hindi niya kalooban? Bakit tinanggap ako sa agency ko? Nandaya naman ako ng edad ko. Bakit tinanggap? Kalooban ng Diyos ito. Eh, may sasakyan, no? Ready na ako pupunta sa ibang bansa. Ito yung sabi. Verse 3, ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Siya ay lumusong sa Joppa at nakatagpo ng barkong patungo sa Tarsis. Ay propidensya ng Diyos ito. Alam niya naman kailangan ko, hindi ko kaya humarap o hindi ko kaya mag-share eh. Kaya, niloob ng Panginoon malayo ko dyan dahil ito may barko siyang inihanda sa akin eh. Diba? Diba? Pagka tayo ay mayroong ibang trabaho, o kalooban ng Diyos to, dahil kapag trabaho ko ng ganito, eh wala nga ng Sunday. So, ating pinakatuwiran yung ating mga pagtakas sa Panginoon. At ang sabi, nagbayad siya ng pamasahe at lumulan upang sumama sa kanila sa Tarsis, papalayo sa harapan ng Panginoon. Minsan, kailangan natin gumastos ng libo-libo para lang makalayo sa Diyos. Diba? Ayaw natin maging Kristiyano, ayaw natin maglilingkod ng Diyos, ayaw natin maligtas ang ating pamilya, kailangan natin gumastos para makalayo sa ating responsibilidad na maligtas ang ating pamilya. Si Jonas, nais siyang lumayo sa harapan ng Panginoon. Then thirdly, pangatlong bahagi, una nakita natin paano tinawag ng Diyos si Jonas. Ngayon naman nakita natin paano sumuway si Jonas. Tumakas siya at pinakala niyang kalooban ng Diyos dahil may barko, bayad siya. At ikatlo, ang resulta ng pagtakas si Jonas. Ano ngayon ang naging resulta? Ito'y bababasa natin mula sa verse 4 hanggang 17 na. Now, sa pagtakas natin sa Diyos, tulad ni Jonah, alam nyo, hindi po aksidente, kahit maganda pa ang ating biyahe, maganda pa ang ating buhay pagdating sa ibang bansa, naglahagis ang Panginoon ng unos
Naghahagis siya ng mga problema sa buhay natin. Sa akin din nangyari yun. Dahil doon sa abroad, doon ako nagkasakit ng subarachnoid hemorrhage, microaneurysm. Doon ako nakadisgrasya ng 3 tao. Mahirap na providensya yun. Sa tingin ko, aksidente. Pero yung aking pagkakasakit na paralyze ako ng 5 buwan, hindi aksidente yun. Pero ngayon ko lang na-realize, tumatakas ako sa Panginoon. Kaya nagsisimula ang gawain ng Panginoon sa bahay. Una yung misis ko, nanay ko. So ito nangyari kay Jonas. Noong si Jonas yung tumakas, sumakay sa barko, nagbayad, ano nangyari sa kanya? Natulog sa pinakaibaba ng barko. Sarap matulog sa barko, no? Ha? Ganun po yun. Pag nawawala ka sa Panginoon, mistulak ang tulog na sa spiritual. Wala ka ng pakialam. Sige na to. Verse 4 hanggang 5. Ngunit ang Panginoon ay naghagis ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat, ano pat ang barko ay nagbantang mawasak. Nang magkagayoy, natakot ang mga magdaragat at tumawag ang bawat isa sa kanya-kanyang Diyos, Santa Maria, Santa Barbara, Santa Filipas. Diba? Ganun mga may bagyo na may unos eh. Sabi ito, at kanilang inihagi sa dagat ang mga dala-dalahang nasa sakyan, kailangan pagaanin natin ito para huwag tayo lumubog, di ba? Upang mapagaan sa kanila. Samantala, si Jonas ay nasa ibaba sa pinakaloob na bahagi ng barko na doon ay nakaiga siya at nakatulog ng daigdig. Wala siyang pakialam. Imbis na Jonas, tao ng Diyos na nanalangin, natutulog. Mga kapatid, bilang Kristiyano, kayo ba laging tulog? Pag kumakain kayo, tulog din ba kayo? Hindi kayo nananalangin? Pag kayo kumain sa Jollibee, tulog din kayo? Hindi nananalangin? Amin namang anak, dapat maturuan at magkaroon ng parang devotion. Tulog ba kayo? Tulog spiritual? Dapat gising tayo. So, gano'n na nangyari kay Jonas. Dahil sa kasalanan ni Jonas, apektado ang lahat ng tao sa barko. Kung yan ay cruise ship, tulad kay Brother Remy, ay libo-libong mga pasahero nandun. At maliban doon sa mga pasahero, andun sila Brother Remy sa kusina, nagluluto. At kung kasama si Brother Larry doon, nandun siya sa makina, nag-a-adjust ng mga makina. Andun lahat sila. At ito mga tripulante yung tawagin yan di ba? At ang mga pasahero nagtawagan na sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ang mga tripulante nagtataka, bakit ganun? Samantalang ang lawak-lawak ng dagat, pero yung barko lang nila ang binabagyo. Bakit doon sa iba? Hindi. Nakakagulat yun, no? So, apektado rito. Una, apektado lahat ng nasa barko. Natakot ang mga magdaragat, ang mga pasahero. Tumawag sila sa kanilang mga Diyos. Apektado rin ang mga kargamento, pero mga imported yun. Binili talaga yun sa ibang lugar na yung papuntang Tarsis, mabalikbayan boxes yun eh. Itinapon, sayang, kasi mabigat na raw. Baka sila lumubog. May bumili ng ref, may bumili ng TV na ang laki ng screen ay nasa mga 150 inches. Tapos mga tab, mga iPad na tinapon. Apektado lahat ng kargamento. At hindi lang kargamento, tao ang apektado rito, pati yung barko. Dahil ang sabi, nagbabanta itong mawasak. Dahil sa kasalanan ng isang tao, damay ang lahat. At hindi lamang apektado ang mga taong sa loob ng barko, apektado rin ang patutuo ni Jonas.
Kanyang testimony. Bad testimony. Hindi maganda. Verse 6 hanggang 10. Ang sabi, sa gayo'y dumating ang kapitan at sinabi sa kanya, pinuntahan ng kapitan itong si Jonas sa ilalim ng barko. Anong ibig mong sabihin at natutulog ka pa? Hindi ka ba nag-aalintana? Lulubog na tayo, nagtatarantara ng mga tao dun sa labas. Bumangon ka! Tumawag ka sa iyong Diyos! Baka sakaling alalahanin tayo ng Diyos upang huwag tayong mamatay. Dito mo, sa pagkakataon ito, nagkaisa sila sa pagtawag sa Diyos. Iba, Santa Barbara, Santa Filipa, Santa Pedro, iba. Si Jonas dito, totoong Diyos talaga. Pero ang sabi ng kapitan, tumawag ka sa Diyos mo, baka naman sakaling kawan tayo. Verse 7, sinabi niya nila sa isa't isa, pumalit na tayo at tayo magpapalabunutan upang ating malaman kung dahil kanino dumating ang kasamang ito sa atin. Kaya nagpalabunutan sila at ang nabunot ay si Jonas. Ano yung palabunutan sa rapol? Ano ba yun? Sugal ba yun? Hindi sugal to kasi wala naman kasahan. No? Yeah, pagka nakakita kayo ng Bible, sa Bible na palabunutan, hindi ko sabihin sugal. Dahil wala pong pustahan. Ang sugal may pustahan. Yung pera mo, magbunutan tayo para akin hatyan. Kubitustis niyan. Pero dito, hinahanap nila ang kalooban ng Panginoon. At si Jonas, hindi maaaring magkamali yung kanyang palabunutan kasi Jonas talaga ang may balag sa kwet. Yung time na yun. Nagtanda natin ito. Kapag isang miyembro sa pamilya na matigas ang puro sa Diyos, damay buong pamilya. Hanggang hindi mo isinusuko ang sarili mo dahil meron kang ibang paraan, maghihirap at magdurusa ang pamilya mo. So nagpalabunutan sila. At si Jonas ang nabuno. Verse 8. Nang magkagayo sinabi nila sa kanya, sabihin mo sa amin, dahil kanino dumating ang kasamang ito sa atin? Kailangan aminin ito ni Jonas. Sasabihin niya, sa akin. Tinanong siya, ano ang iyong hanap buhay? Saan ka lang galing? Ano ang iyong lupain? Sa anong bayan ka? Kumbaga sa ating panahon, ano ang iyong pananampalataya? Anong church ka? Sinong pastor mo? Sinong Diyos mo? Tulad ba ng Diyos namin? Anong sagot ni Jonas? Verse 9. Kanyang sinabi sa kanila, ako isang Hebreo. Baga sa ating panahon, ako po isang Reformed Baptist. Ha? Kakaiba yan. Ano ibig sabihin ng Reformed Baptist? Ako'y may takot sa Panginoon. Sa Diyos ng langit na gumawa ng dagat at ng tuyong lupa, ikaiba ang Diyos ni Jonas kaysa paniwala sa Diyos. Dahil nakita ng mga tao ito ang Diyos nila, tinatayo nila sa estante, hindi pwedeng gumawa. Lumika. Kaya nagulat sila. Verse 10, nang magkagayoy lubhang natakot ang mga tao at sinabi sa kanya, ano ito yung ginawa? Sapagat nalaman ng mga tao na siya'y tumatakas mula sa harapan ng Panginoon, sapagat sinabi niya sa kanila. Kalahin mo, sa maikling panahon yun, naniwala yung mga tripulante sa pag-amin ni Jonas na siya'y isang mananampalataya. Nagawa pa na ni Jonas magpatutuo doon eh. Sa maikling panahon, kailangan pa bang ilubog yung barko bago magpatutuo? Samantalang doon sa Nineveh, pupuntahan niya lamang yun, hindi lumulubog doon. So ano po nangyari? Apektado ang patutuo ni Jonas. Nakakaya. Alam mo, Christian ka pala. Ba't ka nagtatago? Hindi ka nagpipray. Kita kayo sa Jollibee. Kumain ka bigla. Dala ka ng subo. Tapos may nakita sa'yo. Kailan mo Pastor Boy? Oo, Pastor ako na. Ba't ka nag-reply? Ba't ka nag-reply mo na namin? Kristiano ka pa, nakakaila, di ba? Yun ang kalagay ni Jonas. Diba?
nakakaya. So, apektado kanyang palto. At hindi lang apektado kanyang palto, pati ang kanyang buhay apektado. Tingnan niyo ang sabi sa verse 11. At sinabi nila sa kanya, anong gagawin namin sa iyo upang ang dagat ito mahimik sa atin? Sabagat ang dagat ay lalong nag-aalimpuyo. Sabi ni Jonas, buhatin ninyo ako at ihagis ninyo ako sa dagat. Sa gayon ang dagat ay tatahimik para sa inyo. Sapagat alam ko na dahil sa akin ay dumating ang malaking punos na ito sa inyo. Yan po ang kailangan natin. Kapag may problema, kaapektuhan lang lahat sa ating paligid. Alalahanin mo yung ginawa sa Diyos. Ikaw ang may dahilan. Ikaw yung nakakabatid sa iyong tahanan. Bakit nagkaganyan ng anak mo? Huwag mong sisihin ang anak mo, kung sisihin ang asawa mo, kundi suriin mo yung sarili. Ano na ang ginawa mo sa iyong asawa at sa iyong anak? Aminin. Sapagkat dahil sa iyo, naapektuhan sila. Then, ang sabi ni Jonas, ihagis niyo ako sa dagat. Yan ang tanging solusyon para kayo maligtas. Ako talaga yung may kasalanan. Kaya niyo ba yun? Mga kabayan, sige patay. Patay mo. Pero hindi naman kailang patay kung umamin ka lang. Eh, yung pag-amin doon may kasamang panunumpa Kaya sabi niya, ihagis niyo sa dagat para maniwala na ito. Alam ginawa ng mga tao ito, sabi sa 13, gayon man ang mga lalaki, sumagbuan ng mabuti upang may balik ang barko sa lupa. Kalahin mo laki na ng barko, nagsagbuan sila. Pinilit sila magsagbuan para huwag lang mapatay ito si Jonas. Ayaw nila pumatay. Ayaw nila masaktan si Jonas. Kita niyo, malaking galang ng mga tao sa atin bilang Kristiyano. So, nagsagbuan sila. Pinilit nila magsagbuan para magpatabi sa lupa. Pero sabi, ngunit hindi nila magawa sapagat ang dagat ay lalo pang nag-alimpuyo laban sa kanila. Nakita naman kayo ng dagat na nag-alimpuyo? Pag kayo tumawid mula sa Matlo papuntang Samar at medyo maulan, malakas ang hangin, subukan sumakay. Nangyari sa amin ni DJ yun Pauwi kami. Si Mama na iwan kasi nag-preach. Kami ni DJ, malitas DJ, mga 2 years old, 3 years old si DJ. Nung nasa kalagitnaan na kami, umiikot na ngayon yung grabe talagang ipo-ipo. Yung barko namin nasa tagiliran. Eh pag huminto siya sa pag-arangkada ng makina, sasama talaga sa pag-ikot. Tapos yung alon ay tumatayong ganun. Nandun kami sa gitna, hindi nakakapit ako sa sampayan, kita ko yung dagat, parang naging dingding. Tapos ang mga tao, dumudulas, tapos sumusuka. Si DJ naman, tao ng tawa. Tungkol siya sa dagat. Pero grabe, natatakot namin yung tao rito dahil nag-aalimpuyo. Pero ginawa nila lahat. Kaya ang sabi sa 14, kaya sila'y tumawag sa Panginoon at nagsabi, nagmamakaawa kami sa iyo, Panginoon. Huwag mo kaming ipahamak dahil sa buhay ng lalaking ito. Wala na kami magawa, kundi itapon ito. Huwag mo iatang sa amin ang walang sarang dugo sapagkat ginawa mo, O Panginoon, ang nakakalugod sa iyo. Kaya, verse 15, kanilang binuwag si Jonah at inihagis siya sa dagat at ang dagat ay tumigil sa pagmamalo. Pero hindi tumigil sa paglubog si Jonah sa ilalim ng dagat. See, ano po nangyari? Dahil sa kasalanan, pagtakas ng isang tao sa presensya ng Panginoon. Una, apektado ang lahat ng nasa barko. Ikalawa, apektado ang kanyang pagtoo. Ikatlo, apektado ang kanyang buhay. Napahamak talaga siya. Tumigil ngayong unos, biglang pumatag na parang mantika, pero si Jonah walang tigil sa paglubog. Walang tigil sa paglubog. Sa spiritual na kalagayan, tapos na ang fellowship ni Jonah sa presensya ng Diyos. Pero alam nyo, napakabuti ang Diyos. Dahil ang Diyos nagpadala ng unos,
ang Diyos din ang magliligtas sa iyo kahit sa iyong unfaithfulness. Sapagat ang Diyos, lagi siyang faithful. Kahit na tayo unfaithful, but God remains faithful to His promise. Kaya ang Diyos din ang nagpadala ng malaking isda. Malaking isda dyan, walang sinabing balyena, walang sinabing pating, kaya huwag natin bigyan ng meaning. Marami kasi nagbibigay ng meaning tulad ng mansanas. No? Walang sinabi ang Bible, kaya huwag tayong magkamaling mag-interpret. Ang sabi lang dyan, malaking isda. Verse 17, at naghanda ang Panginoon ng isang malaking isda upang lunukin si Jonas. Yun talaga ang layunin. Lunukin siya. Dahil yun lamang ang tanging kaligtasan ni Jonas na siya lunukin ng matinding kapigatian problema sa kanyang buhay. At si Jonas ay nasa tiyan ng isda sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Tignan nyo, verse 17, balikan natin yung verse 3. Ano sabi sa verse 3? Ano sa ako? At nawala ako. Nakalabit ko yung aking Bible. Verse 3. Ang sabi sa verse 3, verse 2 pala. Bumangon ka, marunong ka sa Nineveh, tama, sa verse 4. Ngunit ang Panginoon ay naghagis ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos. Verse 17, at naghanda ang Panginoon ng isang malaking isda upang lunukin si Jonas. So yung darating nating problema at yung problemang lulunok sa atin, nasa kontrol ng Diyos. Nais ba ng Diyos patayin si Jonas? Hindi. Nais ang Diyos turuan si Jonas. Nais ang Diyos turuan tayo sa pagmamatigas ng ating puso. So ano po ang implikasyon nito sa ating mga buhay? Mabuti ba ang tumakas sa presensya ng Diyos? Tulad na sinabi ba rin, ang pagtakas sa presensya ng Diyos ay tulad ng pagsagip ni Ramil sa isang taong magpapakamatay. Ang alip, may madadamay. So hindi mabuti ang tumakas sa Diyos. Sapagkat unang-una, pag wala ka na sa kontrol ng Panginoon, malaya ka kung saan mo gusto. Malaya ka kung anong gusto mong gawin, ano yung magpapasaya ng iyong laman. Na alam mong ligaw ka na at wala ka na. At malaya kang gumawa ng iba't ibang kasalanan. Total, wala namang nakakakita. Kaya, kadalasan, talagang maalala sa natin yung awit ni Imelda Papi. Pag nawawala tayo sa presensya ng Diyos, kay rami ng winasak na tahanan. Nadadamay ang iyong pamilya, nadadamay ang iyong kasamahan. Ang paglayo o pagtakas sa Diyos ay hindi po kalayaan. Hindi kalayaan. Kundi ito'y paglayo sa buhay, pagpapala. Kapag ikaw'y nasa biyaya ng Panginoon, nasa presensya ka ng Panginoon, nasa pangangalaga ka ng Panginoon, nasa pagpapala ng buhay ka ng Panginoon. Ikalawa, huwag kang padaya sa mga nangyayari sa iyong paligid, sa paniniwalang kalooban ng Diyos ito kasi natanggap ako, nakasakay ako ng barko, kahit nagbayad ako ng malaking halaga, makarating ako sa taxis. Huwag kayong magpadaya sa ganyan, sapagkat kahit hindi kayo manalangin, kung talagang gugustuhin mo, makakarating ka. Pero, hindi nangangahulugang walang pagkilos ang Diyos sa providensya. Alam niyo, sa totoo, hindi ka talaga makakatakas sa Diyos eh. Bakit? Ang Diyos ay sumasalahat. Ang Diyos ay Espiritu. Siya ay sumasalahat ng panahon. Mula sa panahon ni Adan at mula hanggang sa panahon ng katapusan, present ang Panginoon. Pero ang tinatakasan mo ay yung special grace ng Panginoon na kung saan dapat ikay mapapamalagaan sa Kanyang presensya, pamilya mo, kamag-anakan mo, mga kaibigan mo, kasama mo sa Kanyang special na presence.
doon ka tumatakas. Ayaw mo ng pagpapala ng Diyos. Doon ko ang totoong tinatakasan. Hindi, ang Diyos ang pwede takasan. Siya pa ng Diyos siya. Pero tayo, tumatakas tayo sa kontrol ng Diyos. Sinasabi natin, higpit naman kasi dyan eh. Wala kang kalayaan. Hindi po. Kaya po yan, binibigyan ka ng limitasyon sa buhay mo dahil pag pinakawalan ka, baga kung ikaw ay nakaalagwa, parang sa rendola, malakas po ang hangin sa taas eh. Tignan nyo sa rendola, gusto nyo kumuwala talaga. Kung saan sa umakyat, kasi hinahatak siya ng malakas na hangin. Pero pag once pinutulit, umalagwa siya, tangay siya kung saan siya dadali ng hangin. Ay, bawat Kristiyano, ganyan ang buhay. Naroon ka sa kontrol ng Panginoon. Pagmamahal yun. Tingnan mo lamang ang inyong mga anak, bumili kayo ng bahay sa Tagaytay, sa tabi ng bangin. At doon ka nagpatayo ng bahay. Ilang hakbang ng bangin na malalagdag yung anak mo pag naglaro. Anong gagawin mo? Latagyan mo ng bakod dyan. Latagyan mo ng mataas na bakod na alam mo sigurado ang iyong anak, sasabihin ng mga anak mo, tatay, higpit naman, di kami makapamasyal. Ay, hindi anak. Hindi ako mahigpit, minamahal ko kayo. Dahil oras na walang bakod, mahuhulog kayo. Kaya ang pag-ating pong paghigpit sa ating anak, yan po'y pagmamahal, hindi po yan kabigatan. Kung hindi mo kayang suksirin ng anak mo, pinababayaan mo siyang mahulog sa kapamakan. Huwag tayong tumakas sa presensya ng Diyos. Dahil sa presensya ng Diyos, yan palagi ang ating matututunan. Kung labas ka sa presensya ng Diyos, lahat ng klase ng dahilan at katwiran ng mundo, iyon ang iyong mapanghawakan. Mapupunta ka lamang sa kapatid. Totoo, pag nasa presensya ka ng Diyos, sabihin ko, kahit magiging Kristiyano, may problema ka pa rin. Hindi mawawala ang problema. Kaso nga lang, sa problema mo, kasama siyang gumagawa ng solusyon. Samantalang kung wala ka sa Panginoon, wala kang kasama kundi sarili mo lang. Ang sabi ni Jesus sa John 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Pag hiwalay ka ng Kristo, wala kang magagawa sa buhay. Kaya napakadelikado po ang tumakas sa presensya natin. Okay? Tayo manalangin.